Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin ang energies na parating sa inyo ngayong first quarter ng 2025. So that's January, February, March. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at mag-comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. I really appreciate your support. It helps our channel to grow. Okay, so let's see Aries. What's coming to you? First quarter ng 2025, January, February, March for Aries. Okay, wow. Wow. You have 8th house. So this is Pluto in Capricorn in the 8th house. Wow, yung inyong disiplina sa sarili nyo, talagang paiigtingin nyo. Yan yung magdadala sa success para sa inyo, yung disiplina nyo. 8th house is about your resources, shared resources. Pwedeng meron kang mga businesses na sisimulan. Pluto is the planet of endings and new beginnings. So, pwedeng meron kang ile-let go na investment or business para sa panibago. Okay? And I think this time, marami ka nang natutunan dun sa past experience mo. Kaya ngayon, mas equipped ka na. No? Kumbaga, mas, ano pa yung Tagalog sa equipped? Meron ka ng sapat na kakayanan, oo. Or may mga tools ka na para magamit mo or magawa mo yung gusto mo. 8th house is also other people's money. So, pwedeng iba sa inyo, you will magte-take ka ng loan. Magte-take out ka ng loan. Hihiram ka ng pera sa bangko, and maaring itong hihiramin mo pera sa bangko ay gagawin mong negosyo, gagamitin mo sa negosyo, at yun yung babago sa buhay mo. Oo, maraming ganun na talagang naglakas lang loob na, magnegosyo. And then, hindi nila akalain na yun pala yung totally babago sa buhay nila. Kasi merong Feiho rito. Feiho is about prosperity. It's about wealth, generosity, na ikaw makakatulong sa iba. Hindi lang sarili mo yung matutulungan mo, but also other people. Dahil kaya mong tumulong sa iba, then definitely, mas maraming babalik sa'yo. Good karma, kumbaga. You also have Isa, so this is frozen stasis obstacle. So, hindi ito magiging madali. Okay? Hindi siya magiging madali, pero mangyayari siya. Depende na yan, base na yan sa inyong efforts na gagawin. 'Di ba? Masarap magtrabaho kung alam mong magiging rewarding yung trabaho na 'yon, 'di ba? So yun yung gamitin mong inspirasyon. Kasi eventually you will see yourself changing your life for the better. Okay, let's see what else for Aries. Your overall energy is the 5 of Cups. Losses, oo. However, itong losses na to, maaring meron kasing na-miss out ka na opportunity. And minsan, parang nagdadwell na tayo doon. Doon na tayo nakafocus, doon sa mga nawala sa atin. Pero meron pang natitira. Meron pa tayong mga abilities, may mga resources pa tayo na hindi natin napapansin. So, yan yung magiging magbubukas sa iyo ng clarity na meron ka kumbaga sa pamato, meron ka pang pamato. Kumbaga sa bala, meron ka pang bala. Oo, gamitin mo 'yun para lumaban. And then your challenge is the King of Wands. So as a challenge, pwede magkaroon ng argument with someone na isang fire sign, kapareha mong fire sign, or this can be parang heated argument na iwasan mo yung magpadala ka sa galit, emosyon. Kasi pwedeng magkaroon ng misunderstanding, miscommunication sa isang tao. And also, challenge mo rin is kung paano ka babangon. So, itong Pluto, may
yung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng painful ending eh. Na parang yun yung parang rock bottom, ganon. Na talagang padapa, no? Dumapa talaga kayo dahil dun sa challenge na yon. But, ano ba yung iba pang sabi nga nila kapag nag-fail ka, ano ba yung susunod na direction nun? 'Di ba umangat na? 'Di ba? Pag bumagsak ka, wala nang mas malalim pa diyan sa binagsakan mo. Ito na yung time na para bumangon ka, no? Bumangon ka, tingnan mo yung opportunity sa paligid mo. Kasi hindi lang yung mga nawala sa'yo ang importante, no? Or parang hindi lang doon ka mag-focus, which is dapat hindi ka talaga doon nagpo-focus. However, you still have to acknowledge yung emotions mo, 'di ba? But at the same time, hindi to hopeless, no? May pag-asa. Okay? So your opportunity is, wow, ang ganda nito as an opportunity kasi you are moving to a new direction. Mas kalmado, less toxic. You're moving on, moving forward. And then your focus, the moon. The moon is your emotions. This is also the energy of protection. Protecting yourself, protecting the family na kinabibilangan mo, yung mga mahal sa buhay mo. So doon ka magfo-focus ngayon. Ano yung sino-sino yung mga importante sa buhay mo, ano yung mga importanteng bagay sa buhay mo. And then, your blessing is the strength card. Uy, ang ganda nito. Kasi, ibig sabihin yan, meron kang lakas para mapagtagumpayan yung mga pagsubok. Sabi nga nila, pagsubok, normal yun. Laging meron, may darating talaga. Ang ipagdasal daw natin is yung magkaroon tayo ng lakas para malagpasan yun. Malabanan, ma-overcome. Makayanan. Happening now. Ano tong nangyayari? Wheel of Karma. Yes. Cause and effect. This is karma. Kung ano yung itinanim, yun yung aanihin. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong inaani ngayon na you are reaping the rewards ng inyong mga pinaghirapan, yung mga in-effortan ninyo. There's also good luck. Within a few days, puro mga timing. Okay. I think yung iba sa inyo, Aries, itong winter season, no, itong December, January, February, medyo naging sa December, no, or magiging ngayong first 2 months, medyo challenging. Okay? Of course, hindi ito magre-resonate sa lahat, but if you are experiencing itong challenges sa buhay mo, isipin mo na matatapos din to. You have to be there for yourself. You have to show up. May mga regrets kasi sa inyo eh. Nagre-regret kayo sa inyong mga naging desisyon. Minsan kasi nakapag-decide talaga tayo na, bad choices, ganyan. Sabi nga you have to just charge it to experience. At least, alam mo na next time yung gagawin mo. Creativity. You will tap into your creative talents, creative skills, para magbigay ng solusyon sa mga problema mo. Or, pwede rin tong maging source or pagkukunan ng iyong abundance, ng prosperity. You will also gain confidence na harapin ang pagsubok. Merong darating na inspiration sa'yo na masasabi mo na, yes, gagawin ko na. Ang sarap magtrabaho kapag inspired, 'di ba? Hindi ka napapagod eh. So that's what I'm saying for you. Breathe. The calmer you are, the more time slows down and the easier it is to get everything done. Yes, iwasan ang magpapanik. Kasi yung pagpapanik minsan halos parang nasa-stuck ka tuloy dahil sa pagpapanik mo, 'di ba? So, kalmahan mo lang kasi matatapos mo rin yung kailangan mong gawin and focus on your task, one task at a time. Intention. What if the only resolution you made was to love yourself more? Yes, mahalin mo yung sarili mo.
Hindi naman yan pagiging selfish. Kasi kung ang bawat tao sa mundo ay mamahalin ang sarili nila, may kakayanan silang mahalin ang sarili nila, less ang magiging problema. Parang mas konting magiging insecure. Kasi mahal nila yung sarili nila, confident sila sa sarili nila. Okay? So, that is something that you need to do, is to trust yourself. That you can make it. Na kaya mo. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.